Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan laban sa baha. Ayon sa palasyo, hindi na binabaha ang maraming bahagi ng Metro Manila sa kabila ng malakas na pag-ulan na dala ng masamang panahon sa mga nakalipas na araw. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bunga ito ng matatag na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng buong pamahalaan na solusyonan ang problema sa pagbaha. Sa kabila nito, patuloy ang paalala ng Pangulo na hindi hihinto ang pamahalaan sa pagtatrabaho upang tuluyang matugunan ang problema sa pagbaha. Pinigyang diin din ng Pangulo na kinakailangan ng pakikipagtulungan ng taong bayan at ng pamahalaan, kabilang narito ang pagiging responsable sa pagtatapon ng basura. Ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuya-kuy lang tayo lagi. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, subling nagpasidaan ng Department of Public Works and Highways kung DPWH-11 nga nagpabiling limitado alang sa mga light vehicles ang gitukod nga Bailey Bridge sa Barangay Calyawa, Davao City. But pasabot kadtong mga sakyanan nga dili mula pa sa 5 tons ang timbang lang ang mamahimong makaagi sa mong tulay. Samtang mga heavy vehicles nga dunay timbang nga 5 tons pataas sa temporaryong access road nga tapad sa Bailey Bridge tugutan nga moagi. Gipatuman among limitasyon aron nga masiguro nga dili maguba ang tulay ug alang nasab sa kaluwasan sa mga motoristang moagi dinhi. Kinamduman nga gitukod among Bailey Bridge suman nga naguba ang tulay sa lugar tungod sa paghaguros sa tubig sa sapa sa lugar nga epekto sa kusog nga pag-ulan. Napahimuslan sa mga mag-uuma sa Asuncion, Davao del Norte ang Mobile Soil Laboratory sa Department of Agriculture kung DA11. Naghatag og libreng soil testing services ang Mobile Soil Laboratory aron nga matabangan ang mga mag-uuma sa pag-ila sa saktong kondisyon sa ilang yuta. Kaya nga matest sa mong 10-wheeler nga mobile lab ang hangtod sa 44 ka chemical, physical ug microbiological properties sa yuta ug tubig. Pinagi sa resulta sa soil testing, may balaan sa mga mag-uuma ang angay nga abono ug pagmino sa gastos sa produksyon. Gisgutan sa dinhi ang saktong pagkuha sa soil samples, geotagging ug tukmang paggamit sa abono base sa resulta sa soil analysis. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Laga para sa Bayan. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Laga. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Jana Madrid para sa Bayan.